Mga ginagawa natin na bawal pala sa Biblia. Ang Biblia ay ang nag-iisang may awtoridad na teksto sa moralidad at mabuting pagpapahalaga sa pananampalatayang Kristiyano. Sa lipunan sa ngayon, lalo na sa mga kultura ng kanluranin, ang mga tao ay mas liberated at mas malaya kaysa sa dati. At para sa marami, ang Biblia ay hindi na ginagamit bilang isang gabay na moral. Mayroon pa ring mga Kristiyano na nagsisikap na ipamuhay ayon sa mga paniniwala ng luma at bagong tipan. Ngunit kahit na sila ay nagpapatuloy sa kanilang mga araw na madalas gumagawa ng mga kasalanan nang hindi nila nalalaman na kasalanan pala ito. Ang mga ipinagbabawal na ito na nasa Biblia ay depende sa ating paniniwala o inaanibang reliyon. Marami sa mga ito ay nasa lumang tipan at nakadepende ito sa interpretasyon ng bawat isa. Hindi ko sinasabi na ako ay tama o mali sapagkat ang mga kasalanan na ito ay nasa Biblia. Depende na lamang ito sa ating pananaw kung sa palagay nyo ito ba ay tama o mali. Ang una dito ay ang panonood ng pornografiya. Mababasa natin ito sa libro ni Mateo, chapter 5, verse 28. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Susunod dito, pagsusuot ng mahahalay na damit. Mababasa natin ito sa libro ng unang Timoteo, chapter 2, verse 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Kasama din sa mga ipinagbabawal sa Biblia ang paglalagay ng tato. Mababasa natin ito sa libro ng Leviticus, chapter 19, verse 28. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Ipinagbabawal din ang pakikipag-divorce. Mababasa natin ito sa libro ng unang Korinto, chapter 7, verses 10 to 11. Datapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Datapwat kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. At kung bawal ang divorce sa Biblia, bawal din ang pag-aasawang muli pagkatapos kang makipagdiborsyo. Mababasa naman ito sa libro ni Marcos, chapter 10, verses 11 to 12. At sa bahay ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya laban sa unang asawa. At kung ihiwalay ng babae ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala siya ng pangangalo niya. Bawal din pala ang pagmumura. Mababasa naman natin ito sa libro ng Colossus, chapter 3, verse 8. Mga inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. At kung bawal ang pagmumura, bawal din ang pakikipagtsismisan. Ayon naman ito sa libro ng Leviticus, chapter 19, verse 16. Huwag kayong magtsitsismisan tungkol sa inyong kapwa.
huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Ayon pa rin sa Biblia, bawal din ang pagkain ng baboy. Mababasa natin ito sa libro ng Leviticus, chapter 11, verses 7 to 8. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, tatapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Ipinagbabawal din ang pakikipagtalik sa kapwa mo lalaki o babae. Ayon naman ito sa libro ng Leviticus, chapter 18, verse 22. Huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae, karumal-dumal nga. At kung bawal sumiping sa kapwa mo lalaki o babae, bawal din ang pagpapaligaya sa sarili. Mababasa natin ito sa libro ni Marcos, chapter 9, verse 43. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapa sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. At ang ikahuli, bawal din ang pagtatalik bago ka ikasal. Ayon naman ito sa libro ng mga Hebreo, chapter 13, verse 4. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Ang mga ipinagbabawal na ito na nasa Biblia ay depende na nga lang sa ating paniniwala o kinaaanibang reliyon. Marami sa mga ito ay nasa lumang tipan at nakadepende ito sa interpretasyon ng bawat isa. Hindi ko sinasabi na ito ay tama o mali, pero hindi rin masama na ito ay sundin natin. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.